Na-web. Kamu lang yun, start na ko. Na-pressure ko sila mo. Okay. Nagpa-print pa ata. Let's discuss structural analysis using ETABS. So there are 6 steps. So first, modeling stage, and then second one is defining parameters. The next one would be loading and load combinations. The fourth one would be checking the model. Fifth is analysis stage, and then the design stage. So first, let's discuss modeling. So sa modeling, as what we have discussed last time, we have first, we need to create architectural or structural grids using AutoCAD. Then after that, we need to save it in the XF form. After the XF form, we will need to import it in ETABS. And then next would be the edit story data. So sa edit story data, dila ninyo ibutang kung pila ang mga height sa inyong building. So later we will try to model. And then next one would be the definition of the material properties. So concrete strength, rebar grade, so kung 4,000 PSI, kung grade 60, and so on. So next one would be the definition sa initial frame, slab, and wall sections. So kung naana mo yung naka-create ng mga material properties, you can proceed with the definition sa mga sizes. Sa inyong beams, sa inyong columns, sa thickness, sa inyong slab, and sa wall. Then next, after doing that, you need to assign those frames and slab and wall sections na initial ninyong assumption sa inyong create nga grids. Then next is meshing sa slabs and assigning sa diaphragms. So let's have an example. So create lang tagamay. Naka-mm ba ni? No, yun din. Marami kota na ano ba? Siguro. Create pila man yung gusto? 20 by 20? Naga 0004 ako nabutang. 0 dapat. So, pag mag-create mo grid, dapat ano siya ha, polyline. Ay, not polyline, line lang. Ayaw siya i-polyline. So, mas gabo kung mag-create mo start sa 000. Para sa ETABS, dili kayo layo pag i-zoom in ninyo ba. Doon siya sa inyong building kay. Kung layo, kapoy siya. So, let's say 20 by 40. By 40. So, let's say by 5 ta. Pwede naka-mm, pwede naka-meter. So, i-times na ako later of 1,000. Amaya siya mga higa ko na lang ako. Saan ka niyang ano din? Selection mo, select. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 20 by 40. So this would be our grid. So pag mag-save, dire, and then save as, and then other formats, and then we'll save it as DXF. So pwede, bisag unsa, pwede 2010, 27, or kamu bahala. So save na to, let's say here. So next, from ETABS,
change this one no, sa baba. Dapat naka Newton mm ni siya. Ano mo dito no? Naka meter to ganina, so pwede ta mag kilonewton meter. So select niyo dire kilonewton meter. And then later pag ni-import na siya, i-change na lang nato to Newton or to mm. So file and then import and then DXF file of architectural grid. So again file tapos import and then DXF file of architectural grid and then choose EDB. Hindi siya dapat choose. So no dito siya dapat. Balik na ninyo. So pilihan niyo itong DXF and then check all here and here. Then take note dapat naka kilonewton meter ni siya. Then select niyo dapat as much as possible yung layers. If nag-drawing mo sa dili good new nga drawing file, so i-purge siya daan para 0 or none lang ang mabiling here. Pwede ka siya libog. And then this one should be global up direction Z, then 0. So okay na. So this would be your atong grid na i-create kanina sa CAD. So, di ba, manataaning, create architectural, save it as DXF, and then import it in ETABS. Next would be the edit story data. So, for the edit story data, we have it here in edit story data, and then edit story. So, let's say, mabutang mo diri, this would be your base or foundation. This would be your second floor, third floor, fifth floor, and then fourth floor, and then fifth floor. And then kung na may roof deck, ang default man good niya is 5 lang. So kung gusto mo mag-add og another, take note naka 3, let's say 3 meters lang ato ang heights. So okay. So kung gusto mo mag-add og another floor, edit story data and then insert story. Insert story, rename the story. So, let's say, roof deck na ninyo, story height 3. And then, kung isa lang inyo idagdag, then insert above level sa 5th floor. So, kung replicate nyo story, pwede mo para same lang siya sa 5th floor. So, okay. So, mag-add na mo. So, ibalik nyo sa edit story data. You have another floor here. Itong sa roof deck. Okay, again, default niya is 5 lang. So, next, let's discuss this master story. Murag last time na mention ako. Pwede mo kung typical lang, mo to, kailangan ninyo og master story. Pero kung dili typical inyo ha, so, dili mo kailangan mag-master story. Gamit lang ang master story for, let's say, for example, second floor, third floor is same. So, gusto ninyo same lang ang design or beams dito. So, i-master story ninyo si second, sundan siya ni third. So, any changes kay second, kay siya man ang master, ma-change po si third floor. Dili na mo kailangan mag-repeat o change. And then, if you have that one, click OK. So, pwede nyo na i-close ang isa, pwede po delete. So, this would be your grid. Then we can return to Newton mm. Newton M lang, ma'am. Newton M. Check lang sa nato. Newton MM. So next, after editing your story data, you would need to define material properties. So that would be here in define. So define and then material properties. Then pag mag-click dani mo, entire concrete inyong first create. So you'll have concrete and then click lang na siya, then add new material. Para yung default values diri makopy niya si concrete. Kaya kung nag-click magud mo ani steel,
and then mag-add mo new material, and then concrete inyong gusto i-add. Ang default values magud na inyong mabutang here would be sa steel. So kung concrete inyong una, kanilang sa inyo i-click and then add new material. So let's say gusto mo mag 4,000 PSI. So concrete 4,000, ayaw na ni i-change kay default values na siya sa concrete, and then here na lang mo mag-change. So let's say concrete 4,000 is 27.8 MPa. Let's say you will use grade 16. So that is 413.8 MPa. And then, let's say sa inyong shear reinforcement, kanina good is sa main reinforcement ninyo. Usually, that would be grade 60 for 6-story building. For shear reinforcement ninyo, that would only need around grade 40 na bars. So, grade 40 daw, paki-convert to 276. I guess 276. So, change na lang 40,000 divided by 145 liters. So, that would be your values. And then, click OK. So, you'll have material here na concrete 4,000. So, again, add new material for your, kung gusto ba mo mag-other concrete strength, so add yapon mo. Pero let's say, 4,000 lang ato ang concrete strength, kanya lang ato ang dira. Then, click OK. So, you'll have those materials. Next would be definition sa frame and slab wall section. So, we'll define frame sections here. So, naay mga default values dira, you can delete those kay sa steel magud di siya. Or pwede ka pa niya retain, pero later, pag daghan na mo trial sections, bugot na magud siya. So, pwede i-erase lang ninyo na siya. And then, let's say, pag mag-add mo o concrete, column, that would be add rectangular here. So, section name, let's say, column niyo is, i-name niyo siya as column 500 by 500. So, name niyo siya dira. Next would be, pili mo material property. So, gusto ninyo or nato would be concrete 4,000. So, we'll choose concrete 4,000. Let me discuss first something about sa definition sa materials. So, we'll have here stiffness modifiers. So, ang stiffness modifiers is kailangan siya, di ba? Namatay ginaingon nga crack section. So, sa ETABS, kailangan mo mag-input og modifiers na in case mag-crack na inyuhang beams, columns, slab, or shear wall, pila na lang ang stress nga kaya niya. Murag ingon na yung point. So, ang default modifiers based from CSI manual, pwede mo mag-download sa ilahang website. For beams, you need to modify the moment of inertia on the X and Y axis. So, I2 and I3, 2.5. Ang default value sa ETABS is 1. So, you need to change it to 0.5. So, I2 and I3 lang, the rest is 1 na siya. For columns, that would be 0.7. For slab, 1 lang tanan kay ato ang assumption sa slab, kung in case mag-earthquake, di siya mag-carry of force. So, 1 iya. The more na mas gamay ang modifier, mas dako siya gi-absorb na forces. So, sa mapansin niyo dire, atong shear wall, you need modifiers na 0.35 for M11, M22, M12. These are the bendings along the X, Y, and then sa torsional ninyong axis sa M12. And then others would be 1.0 na. And then, sa wall slab ug membrane bending, na magud mo'y kailangan i-input dire nga thickness. So, later, kani siya, depende sa iyong i-assume nga wall and slab, dito nyo kuhaan ninyo ang membrane and bending values. So, let's say 125 inyong slab, so input nyo values dire would be 125. So, ang kani siya nga modifiers, makita niyo siya dire na portion, set modifiers. Then, let's discuss this first before we create column sections. So, there would be, at this portion, reinforcement to be checked and reinforcement to be designed. So, what is the difference between to be designed and to be checked? Kung gusto mo mag-to be checked, you need to assume the number of bars na naa sa inyong column.
Ang meaning sa to be checked is, i-check niya ang imong section as well as imuhang reinforcements nga gi-assume. While sa to be designed, iyahang i-check is kung adequate ba inyuhang section and then siya ang muhatag reinforcement. So kung nag to be designed mo first, you need to get the values na iyahang ihatag sa ETABS. So the values that ETABS will give you would be the reinforcement required for that certain size, column size na inyong i-assume. Kung nag to be check mo, ipakita lang na niya ang stresses. So kung safe inyuhang columns or dili. So kung whatever section and reinforcement na inyong i-assume, muna dito yung iyang design sa inyong column. So that would be the difference sa to be checked o to be designed. So let's go back sa ETABS. So let's say column 500 by 500. So concrete 4,000. Then again, ganina sa modifiers. You need to change I2 and I3 for column that would be 0.7. And then sa I3 is 0.7 yapon. The rest are 1. Then click OK. And then nag-assume mo tag 500, so we'll have 500 here. And 500 here. And then next, sa reinforcement. So since column ta, check the design type as column. Configuration of reinforcement, rectangular. Lateral reinforcement would be ties. And then cover to rebar center. So ang cover to rebar center is concrete cover nga 40 plus diameter nga inyong i-assume sa stirrups plus katong half sa diameter sa inyong bar. So that would be, let's say, mag-assume tag 25 lang atong bar, 40, and then let's say 12. So 52 na plus 12.5. So that would be 64.5. So this would be 64.5. So depende na siya sa inyong i-assume na bar. So let's say mag to be checked ta. Kung mag to be checked mo, you need to assume the number of bars na inyo ipabutang sa inyong column. Let's say 6 by 6. And then here, nag-assume man ta ganina nga 25. Use kaning mga na-ID. Ayaw mo gamit atong naka-English nga number. Atong here sa taas. Ayaw mo gamit aning number. Gamit mo aning 25D, 20D. Since this is based sa code sa Philippines. Okay. And then reinforcement to be checked. So you would have, ang meaning atong 6 is 6 at this direction sa number 3 axis or kaning x axis. And then 6 po diri sa y-axis na direction. Mutong nag 6, 6 ta later. But this is purely assumption lang sa initial. So, kung mabagsak siya later, pwede niyo siya i-change. Then, next, add rectangular. But this time, let's say we'll add beam. So, let's say B, what do you want? 300, 400. Let's say 400 by 600. And then again, choose concrete 4,000. The modifier for the beams would be 0.5 by 0.5. Then, depth na to is 600 and then 400. For the reinforcement, i-click lang ninyong beam and then change the concrete cover to rebar center. So, same kanina, 64.5. And then here, ayaw lang ninyo siya hilabte. Then, ano lang. So, you will have a beam section. And then, click OK to save your progress. And then, next is, we need to define slab and wall sections. So, let's say sa slab na to, this would be at this portion. So, define and then wall slab that sections. And then, let's say we'll add a new slab. So, add new slab. Let's say the thickness sa inyong slab is 125. So, concrete 4,000. Again, ang membrane and bending values ninyo would be based on your assumption na thickness. So, 125 and 125. And then the type should be shell.
And then, if ever one-way slab mo, so, i-check ninyo ang use special one-way load distribution. If two-way, so no need to check this one. And then, your modifiers would be all one per slab. And then, keep, okay. So, you'll have slab, set mo na dito. And then, add new wall for your shear wall. Let's say wall 150. Then, this one is 150 and 150. So, same shell gihapon, but this time your modifier for M11, M22, and M12 is 0.35. So, pwede niyo i-delete ang uban. So the next one is, since we already have the frame, slab, and wall sections, i-assign na to ng frame, slab, and wall sections sa tuang grids. Take note if ever mag-add good mo and then dili mo appear. So, para ang nag-appear lang is, nag-add magod tag roof deck. So, walay ma-appear nga grid sa roof deck. So, para makita na ninyo, adto lang mo sa edit, and then edit grid data, and then edit grid, and then modify or show system, then modify or show grid line, then ang i-click niyo here would be roof deck, and then check here, apply to all. Na siya sa, mag-appear na siya sa roof deck. Or kung napa may additional nga floor. So next, in defining columns and assigning columns and beams. So, makita ninyo ning gamay nga part diri. This would be for the beams. This one is for columns. And then this one is for the slab. Ang kani siya nga gamay diri is wall, or your shear wall. So let's say we'll have first the columns. Namoy makita diri one story or all stories. So kung nag-click mo one story, isa lang ka story ang madrawingan na. So let's say nag-create tag one story, mag-click mo diri. So kay balik nimo sa 3D view, isa lang yung i-drawing. So kung asa mo na plan nag-create, dito lang po siya ma-draw pababa ato. So kung gusto mo na, let's say initial pa man ni siya, pwede niyo siya i-similar tanan. So, let's say, all stories mo. So, this would be applied in all the stories sa inyo. So, kailangan niyo siya. And then, you can also have it that way. Select lang niyo, direction na siya. Or pwede po mag-isa-isa kung lahi niyo ga-assume na section. So, kay 3D na to, we will have this one. So, you would have the columns and then magbutang na nag-support automatically ang ETAB. So, you have support there at the base. So, let's say we'll have beams. Ang beams is kani siya. So, kung daghan mo properties nga gi-assume, you can select here 400 by 600 or kung napamailain. So, for this example, 400 by 600 naman. You can have dapat kay nakaisa-isa siya ang sa beams. So, pag mag-create gani mo beams, again, start day mo dire. Gikan here, paana dire. And then, paana dire, paana dire. Ayaw mo pag ana. Dapat ang isa lang ka direction, basa ka sa Y and then pa positive direction sa X. Para pagbasa ninyo later sa results, kinili kayo siya lisod. So, let's say, kung dagan mo beams, dagan mo yan dagan mo so, dagan mo isa-isa.
mga 1 to 2 days siguro. Depende sa inyong building. Pero kung kuhaan lang, pero what I mean by modeling is including loadings. Pero kung modeling lang na beams and columns, mga siguro 2 to 3 hours. Depende sa type sa inyong Or kung paspas mo, pwede 1 hour Oh lang. my God. Depende sa concentration. Depende sa concentration. Dugay dyan mo man kung habang nag-i-tabs mo, Facebook mo sa kilid. Dapat dyan may Ayun, TV wala sa pa. karagid mo. Ito man ang Mag-Korean sa kadali. Ano ba siya ganina? Kung mas stress, ganito rin mag-Korean din ko. Kinsa. Ako sa ila, ma'am. Hindi mo lagi ng dito din. Pag, dili alay. Kailangan nimo mag-create ng grid. So every time na amoy column, dapat na siya certain grid. Kaya kung wala mong good mo intersection sa grids, dili mo makabutag column dito. Pwede, pero basig maglibog mo sa inyong model. So dapat, as much as possible, kung mag-create mo grid, dapat matunong inyong grid sa mga columns. Mo man yung purpose sa grids. Grid line system good para sa site, dali nila pinpoint asa to dapit ng column. So dapat na matunong dyan siya sa grid. So butangi og grid tong tanang naay columns. Dili siya sa Waterman Center. Dili siya sa wala siya sa grid. Laylay sa size. Okay lang. Basta may igot lang siya. Dili necessary pag mag-model mo sa ETABS kanang kung dili good align kay inyong columns nalay murag millimeter nga difference sa alignment. So okay lang na siya na pag-abot niyo sa inyong model i-align lang na siya para dili mo maglisod. Kaya kung let's say 10 mm lang difference sa ilang alignment, so okay lang na siya na naka-align. Ay murag sa forces mo good negligible na kayo ng mga mm na differences. Except na lang kung meters na inyong difference sa medyo disod. Nakay intersection na dili mo pag meron goal. Okay lang naman. Na ay you mean magbutang ka? Sa grade ma'am tapos dira lang nimo butangan lang. Diri lang nimo sa middle? Oo, nasa grade nga wala nang to siya kauban lain. Or mga Pwede. duha lang sa Butangan ka po nimo siya special grid. So para dili mo maglisod og model, butangin jud grid. Bisag wala siya grid sa inyong AutoCAD, butangin niyo siya grid for your ETABS nga purpose lang para dali mo mag-model sa inyong columns. Butangin niyo siya grid. Mag one story ka. Para sa tayo sa ground floor to second floor lang siya. So sa second floor ka nga plan mag-drawing. Para second floor to ground lang siya mag-draw. Dili na siya mag-draw sa taas. So sa inyong options diri himuon nimo siyang one story. Dili siya naka all story. Nag-deliver siya, ma'am. Tapos, nag-deliver na taas ang slab, tapos na siya yung beams. Na siya beams. Nakaka-deliver. Mag-grid gyapon mo dito para ma-draw po nimo siya kapil. So kung naamoy can-deliver din nga portion, dapat mo i-grid dara nga portion para dili siya ma-draw. Kay dili ba ang itas dili siya pareha sa CAD nga kato good ma orthon ninyo, wala siya ingon ang option. So pwede siya pero kung naa na mo yung murag line nga pwede niya ka perpendicularan. So naman na diri on na mo yung mga at intersections at snap to line and ends. Pero kung let's say mag-drawing lang mo, let's say mura mo naanad sa CAD ba nga mag-type mo 3 meters para maka-draw mo 3 meters diri nga cantilever. So wala yung ana sa itab. So dapat na dyan may grid para dali siya i-draw. Tanang beams, tanang columns na i-draw ninyo, himoy siya grid para dali mo mag-model. So kung dagan mo beams, dagan mo i-model. Ang saya. Pwede ko ni siya actually pwede ni siya i-copy. Niya ang gatong beam to beam, ma'am. Pwede mo mag-copy actually. Copy, tapos Control C, mura lang ka po same, Control C, Control V, and then along sa X, di ba, naka 5.5 man ta, pero naka MM ta. Ang lisod lang kay kung lahi-lahi inyong distances, so lisod mag-copy. Let's say inyong distance kay naka 5,240 something. So kana lisod na siya yan. Very easy matanong. Yeah. Atong isa libangan. So, beam to beam na hindi siya sa column to column yung beam.
Di siya column to column na beam. Mag-draw ta na later. So, balik ta itong ano. Kay Doris, yun na ba? Ako. Pwede man mo makadraw actually, pero kailangan lagi mo pwede man na kung wala ninyo siya na-add o grid sa before mo mag-DXF, pwede mo actually makadraw o grid dire. Ang problema lang is kailangan yung coordinate. So munang importante pud nga nag-0-0 mo. Nag-0-0 mo here. Kaya kung nag-0-0 mo here, dali mo maka-coordinate. In case mag-add mo o grid. Ano na muna? Kapatid, gamay na to itong exam ko. Sorry ka. Ilang ko din na ito mauma next na sa. Hindi na naman ang pramit. Hindi, maabsa na to sila. Kung nadala mo laptop, pwede mo magsabay-sabay. Uy, wala. Hindi sila ni Mamba. Wala ko nilo 100 meters. 36 meters. Ano ko eh? Usually pero ko. Ikaw na yun, pila. Pila. Inches? Wala na yung gisunod na ni ma'am na tuwid. Square. Ay, oo, square. Pero wala na yung Butterfly. Ang butterfly na ako nabili din so na. Balik. Nagpapagigit naman yung numbers. Na-offer lang po. Anong dito? Balik ta ha. Ayaw din mo pag-model sa tie beams. So, erase na to eh. Naka-model na. So here, nanamoy second, third, fourth, fifth, and then roof deck. Ang mga beams and columns. So next, problema na to ani kay slab. So mag-model ko pero second, isa lang ka slab ba? Second floor lang. The next one mong would be assigning slab and wall sections. Mag-assign lang ko sa isa ka portion. Kung magsugot ko sa'yo. Sa'yo, bro. So sa slab, you would have it here. Kaning naka-rectangular na portion. Then slab 1 to 5. So, pag mag-create mo slab, the point should be clockwise. So, kung mag-start mo at this portion, Ana, and then Ana. So, kung gusto niyo ma-sure kung nag-drawing bedroom mo slab, so check lang ang object field. And, so, na may slab, that portion, slab 1 to 5. Stories mo pa rin. Tuwing na. Drawing na lang tapanan. Para pag-checking later. Isa-isahon dyan siya. Wala mo slab. Kung lahilahin ninyo ang dimension. Pero kayo lang lagi na. Laban na. Dili. Kay... Yan na ko ha. Wait lang. So minimum, i-consider lang yan na one slab lang na, di ba? Dili. Consider man niya nga isa na siya ka slab. Dili na siya isa ka. So, dako kayahang slab. Kaya kung magmali ka isa dira ay binuan. Pilang kung mamali ka kay ma-check man na later. Kung naamoy wrong, naamoy mali sa modeling, ma-check na later sa analysis ninyo.
Ringon man na siya, naamoy mga warning. Wala yung copy ang slab mo. Walay. Copy na, control C, control V. Wala. Kaya to. Garage ang airport. Oo, airport yun. Wala din dyan. Tingnan na diha ako sa saan. Mas lisod sa staad. Kaya naman naman yun. Mas lisod sa staad kay lisod yung interface sa pagtanaw. Wala siya i-select. Ay, naagod pero same lang. Depende sa inyo. Ang sa staad, dapat naka 3D na siya sa AutoCAD pa lang. Ang mga nasa likod, bakit sira sa kada. So, hindi pa. Dili niyo mo i-model kasi model yun yung kung open space mo, so wala may slab at that portion. Wala. Model na lang. Ayun, pag-in-traps. Pag-enjoy mo, kay Kuan ba yun? Ma'am, sila nga mo sa gantining anak. Ha? Wala sa tanong ko, patignan mo. 14 pa ninyo. Uy, ma'am, load pa ma'am. Anak, Loading sa model. Pasok mo ka ba, ma'am? Dili, nag-ingat ko. Diba, loading sa Dili, model. ang anak, ma'am, anak ka ma'am, load. Kasunod kay modes. Kasunod kay model. So, sige, 7, 14, 21, ay yung ang... Oh. Kumanap ako, mag-enjoy mo. Ma'am, asa saan pag-enjoy? Ayun na, mag-enjoy din ay. Pero wait lang. sundan na na siya kami. So, meaning ma'am, may base sa 21, kani o katong mood. Oh, tanan, para loading sa different things. Di man mo makamod kung wala mo yung loading. Oo, pero ang loading sa katong ano pa lang ang calculate kaysa Loading 14. 7. 7 mo. Sorry. 14 ma'am, plus 21. Dinasunod pa pala ng mga plus 7, plus 7. So, dapat 21, umana mo sa inyong model, Ma'am, 1. Kay, bala mo, kung dili ninyo mahuman sa 21 ang model, maglisod mo apa sa design. Di mo mahuman. Ay, nani ma'am. Itab. I-check na ko, pati inyong modes. Control Z, kung mamali mo Control Z lang. Sa staad, dili, mas masayon gamay, kaya di mo kailangan mag-model og slab. Pero lisod ang design. Kay, kuhaon ninyo ang courses sa gawas mo mag-design. So, maghimo mo og Excels na makasolve og beams, columns. Sa ETABS, siya na mag-design sa inyo ang columns at beams. So, mas easier siya. ang kulang sa'yo mong model. Really? Sayon sa staad kung 2-story below. Pero kung 5 na, yun na mo pang staad. Kay mao ang default na kailangan sa ETABS para inyong axis good sa slab, hindi siya mag-change. So, XY good inyong pag-upload. Ano? Hindi makulibak na. Ikaw din mag-edit. Online class eh. I-edit lang akong okay. Dagan ko segue. I-upload na rin na niya ma'am, diretso. Ayaw sa Facebook pa. 30 minutes na namin sa... Ayaw si ma'am. Ayaw. Ay, gito na lang sa CE5. Kaya diba, ano ito, secret group? Wala ko pa Ito CE5, secret group siya, di siya makita. Secret group mo nga din, nagalipak-lipak mo teacher. Wala mo. Kaya mo kaya ako lang. Mga anak mo. Di nga, oy, kuy nga, lang po tangin mo. What if nagpalisod jud ka? Again na, pag namoy stairs, let's say natay stair, diri yung portion, wala may slab at that portion. Let's say napod mo isa ka stair diri, so let's delete this one. Check lang sa nato. Pag naka all story mo kay maapil mo gadin yung base.
So, delete na lang. Pag nasa elevator mo, Pag-elevator. Pag na may elevator, so i-open po ninyo to siya. Let's say na may elevator half ani. So, let's delete that slab. baka naman, nanonood siya another grade. Pwede dili. Kung natunog mo sa half, okay lang. Kay delete na to. So, kung mag-add mo another beam, namagod mo yung option dili na at snap to line ends, midpoint, snap to perpendicular. So, pwede na ninyo i-check. Check ninyo ang snap to ends and midpoints. So, let's say half inyong elevator. So, kanilang ang inyong elevator, kanilang ang nice slab. So, add na sa slab at that portion. Pero, kung dili half inyong elevator, so, kailangan mo na i-grid para di mo maglisod sa ano ba? Sa pag-model. Kanang sa stairs, ma'am. Hmm. Kanang sa stairs. Let's say, kung ano yung stairs, so Hindi, open. kaya. Ano, dapat. Tapos yan, kaya. Landing. So, dili niyo necessary kailangan i-model ang stairs. So, wala na to siya. Open na lang to siya. Kung namoy stair at that portion, at that part, i-open din mo to siya tanan. So, wala mo yung ano doon. So, if ever nag-appear sila, after sa sunod between two columns, Huwag lang. Column to column. Mag-add lang gid mo. O grid. Kung wala na to ng column to column inyong beam, mag-add mo grid para makadraw mo o makadraw mo. Nilanin mo siya. Katulang na. Pwede sa AutoCAD, mo ganing nagbuhat mo dag framing para dali mo maka-create og grid. Hintayin namoy ka ng partitions ng mga beams, so especially sa CR, di ba? Andiyan mo to yung column to column. So dapat na may grid na. Para pag dili na mo sa ETABS, dali na lang mo. So, let's say nanatay. The next step would be you need to assign pa din ang wall sections. So, let's say mag-assume ta nga natay shear walls. So, the shear wall would be this one. And then take note sa shear wall, this should be paired. Dili siya spandrel. Ang spandrel is if ever naamoy opening which is not advisable. So, dapat naka-care lang mo. Meaning na is full shear wall jud mo. Wala mo'y opening sa inyong shear wall. Mas nagsud mo ko lang analysis kung na may spandrel. So, let's say naamoy shear wall. Let's say pwede mo makabutag shear wall here. Tapos diri pod. And then, let's say diri. Pwede na siya delete from top 5 to Pero assumption pa lang niya nga shear wall. So, kaning talang red ninyo, that would be your shear wall. So, yan na to. So, na may mga shear walls. Kita mo wala ka at bang. Pwede ka lang elevator. Lang sa shear wall ka. Elevator. Pwede, pero dito ka po shear wall. Isa na sa gawas. Pwede. Kung glass inyong elevator, so wala mo shear wall dito, alam mo, magbubutang ko. Yung glass inyong glass, na may shear wall and glass. Weird, diba? So, wala mo yung ano sa Pwede siya actually yung shear wall, pero steel. So, di pa man mo kabalo mo sa steel na shear wall, kaya pa man mo steel design. Dili mo makabuhat sa doon. Hindi na lang. Sunod na lang. Pero okay lang naman na wala siya ka-atbang. Wala siya ika-atbang. Okay siya kung dili siya mutuyok later. Pero kung mutuyok siya later, so kailangan niyo i-revise inyo ang gi-assume ng mga shear wall positions. So the last step sa modeling would be meshing sa slabs and then assigning diaphragms. And then also you need to mesh your shear walls. So unsay purpose nganong kailangan ta mag-mesh man. So ang distribution magud sa load kung wala naka-mesh inyong slab, i-distribute niya diretso sa column.
kung mag-mesh mo, i-distribute na niya infinitely at the beams para before ninyo directly transfer sa column, muagi sa inyong load sa beams. Then saka i-transfer sa inyong beams to your columns. So, kung mag-mesh mo, pwede ra, let's say, typical man itanan except for this one. So, dali lang siya, but kung dili typical, so kato medyo lisod. So, pwede ninyo i-uncheck ni tanan, and then ang ibilin lang ninyo is the floor. Same ani, you can also uncheck this one. Let's say, di na mo gusto makitaan si grid lines kay mo. So, mabili na lang is the walls. So, nanan siya diri ha, kaning check na portion, and then floor na lang mabili. Let's say, i-mesh na to siya tanan. You have option here. Loads. Wala siya sa inyo. Na yung nawala nga ano, toolbar. Wala pa mag-edit here. Wala akong paggamit ng Tanaw lang ba? Select. Hanapin ko muna ang ano, meshing. So, in meshing, pwede mo, murag nawala ang isa ka toolbar. Actually, pwede siya mag-mesh na diri. Mo ba ni? Oo, nasa edit. Pero, supposed to be na siya dapat sa toolbar para dali. Pero, ang meshing sa areas would be on the edit and then mesh areas. So, kung ingon ani lang, typical lang yung slab, dali lang kamo magbuot sa inyong meshing. Let's say, gusto mo, ang meshing ninyo, the smaller the meshing is, mas lugay analysis. Pero mas accurate inyong loads na makompute. Pero mas dagko ang meshing, mas dako ang loads na malos. So, mas delikado siya. So, advisable na moderate inyong meshing. Let's say, mag 5x5 put ka for your meshing. Pero pila gid ang pinaka-okay na. Depende sa inyo. Wala na ko siya gapil kay lahi man siya di ba? Lahi siya what do you call that? Dili na ko siya mga 5x5 kay Okay na na. so pwede pag ingon ani ang pwede ta mag 5x5 or kung gusto mas fast inyong analysis, okay lang good pud mag lower. Let's say 4x4 na lang ta for this example. Nasya dapat sa wait lang. Ang importante sa meshing is dapat matulong inyong anong mesh. So let's say dili typical inyong slabs. As much as possible, i-mesh siya nga mag-align sila tanan. Kung dili siya mag-align, magka-problema mo pag-analysis later. Kaya warning man siya na something wrong sa inyong meshing. So, unless ma-resolve ninyo yung warnings, dili mo makaproceed sa design. Check na ako inyong model, kung dagan mag-warnings. Pagpa-edgy, ma'am. Pagpa-edgy, o kaya lang, kayo warn mo. Warn siya. So, dapat careful ka sa imo. So, marag din ako siya isabay na pag-mesh ka na area. Marag i-divide lang ako siya daan. Kung curves, naka na siya, lines nga putol-putol. Dili na siya sa itabs magod, wala mo ka ng straight nga curve. So, iputol-putol na niya. So dagan mo grid. Dagan mo grid ato. Marag, naka siya ba? Marag sa inyong route, di ba? Putol-putulod man na. Kung sa actual na nga road, dili man dyan na siya, naka-curve. Naka-by 20 man na 20. Hantod sa ma-curve yung fork. So, same po sa itabs. So, para ma-mesh ni siya,
check na to ning points, then visible. Para visible ta ng points. Click ninyo ni, and then click ni nga mga points. Then, sa edit, mesh areas, imbis mag-mesh quads mo into 4x4, cookie cut at selected points. So, gamit ang cookie cut kung dili typical inyong floor area. So, i-mesh niya. Based sa inyong points na create. Perfect cookie cut. Perfect. Cookie cut. Marami mo nag-cut to gano'n. Nag-baking. Tapos kaon, the doors. Hindi ka mabilin. So, that's it. Oh, pwede po. Kung matanong siya. So, na-example nito para balo mo sa cookie cut. So, pa ba? So, that would be your, model. But, advice na ko is, later na lang i-mesh ang shear wall pag final na inyong modes. Kaya kung magsige mo good mag-mesh sa inyong shear wall, mas dugay mo mahuman. So, i-run sa siya nga wala naka-mesh ang shear wall niya. Later, pag sure na mo nga okay ang placement sa inyong shear wall, saka na mo mag-mesh. And then, recheck na lang sa inyong loadings and money. So, that's it for modeling. Pero modeling pa lang. So, first part pa lang niya siya. Basta sa mo. Pila ko unda sa modeling. So, malamatag modeling. Next is definition sa parameters. So, kani dagandaghan. Critical ni siya since earthquake, gamay pa lang itong modeling. Dagan ka mo i-define, dagan ka mo agian. Mo lang ang difficult sa NC tabs. Sa STAAD, magkapag na may model, load combination, so okay na, mas galing. Ang sa ETABS mo, especially yung mag-dynamic analysis man mo, so dagan mo i-define nga parameters. Mura na siya mauna, supposed to be report ni siya sa inyong earthquake engineering sa patong. Report ani, i-re-report na lang balik. So, for the definition sa yung parameters, you need to define the 5 main parameters. The first one would be the response spectrum functions. The second is the response spectrum cases. Next is the special seismic load effects, static load cases, and then the mass source. So, let's have response spectrum. So, for the response spectrum, makikita niyo siya sa define. And then you have response spectrum functions. And then, from our code sa NSCP, we are using UTC 97. So, Uniform Building Code 97. That would be the basis sa atong earthquake na design. So, click the UTC 97 spectrum and then add new function. So, kung mag-add new function, function name would be UTC 97. Dumping ratio, based niya siya sa CSI manual, this should be 0.05. CA and CB are based on your soil properties. Sa loadings din ninyo ipasa sa 14. I need you to specify the soil condition. So, kamo bahala kung gusto mo SA, SB, SC, SD, or SE. So, kailangan na ko ito siya para ma-check na ko inyong i-assume. Since wala man may kung sa actual kanin, before magod mo mag-design ng building, na may dapat i-require na soil report from the architect or from the owner. So, from the soil report, makita niyo sa property, sa soil. So, from the property of your soil, you can determine your CA and CB values. And then, as we all know, di ba, Philippines is nasa zone 4. So, Z na to is 0.4. So, dependent siya sa soil type and then sa zone. So, kung Palawan yung gina-design sa Palawan, so zone 2, this would be your values. And then, let's say, ma-indicate sa inyong soil report, ang soil type, say, nag-assume mo nga SB, or for your project, nag-assume mo SB. So, your seismic zone is 0.4. So, this would be the value of your CA, 0.4 sa NA. Tapos, let's say, SD code, 0.56 sa NB. Ang NA ug NB is based po siya sa NSCP.
nila yung soil types. SA, SB, SC, SE, SE, and then SL. But usually, you will have SA to SE. Depende siya sa N values, sa shear strength, sa shear wave velocity na nasa inyo ang soil report. So, depende po, the seismic source type, naka-indicate ko na siya sa soil report. Pag sa Philippines, di ba, the magnitude nga itong ina-consider is greater than 7 since we are in the Pacific Ring of Fire. So, na-adjust sa seismic source type A. And then, depende kung asa inyong faults located or inyong lugar ba nga gina-designan sa inyong structure is near a fault. So, i-determine na sa inyong soil report the closest distance to the known seismic source. Less than 5 kilometers, then zone eta, so this would be your NA value, 1.2. Greater than or layo mo sa faults, that would be 1. Same sa inyong NV, dependent siya sa inyong kung saan siya kadool sa faults. 1.6, 1.2, and 1. So, dapat base sa yung NA, kung ano yung NA, NV values, makakuha mong CA and CB values. Pero ingatan na. Or kami lang. Dili, kamong mag-assume. Mag-assume mo kung sa mangita mo soil report, then kuha mo dito values. Or kung wala mo makitaan nga soil report, ang gusto lang nako is mag-assume mo og soil type, mag-assume mo sa unsa kaduol siya sa fault line, and then submit as well your CA-CB values na ma-compute and NA-ND values. Para pag-check na ako sa inyong loading sa appeal na to siya. E dili man mo makaproceed sa loading sa inyong ETABS kung wala pa ni nga mga parameters. So, kato ang sa response spectrum, CA&CB. So, that would be the only value na kailangan nyo i-change kanang mga naka-red, UBC 97, 0.05, and then CA&CB, again, kamo bahala mag-input. But, again, ibutang ninyo inyong gi-assume na soil type, inyong nearest na fault line, or kung tayo 10 kilometers pa siya, inyong assumption. So, para naamoy CA-CB values and NA-NB values. So, next, response spectrum cases. So, for dynamic analysis, kailangan niyo mag-consider of response spectrum. Ang spectrum manggod, naman na ginatawag na static earthquake. So, meaning sa static earthquake is, pag mag-earthquake, rigid lang yung building, hindi siya sway. So, pag dynamic analysis, mag-appeal of move in yung building pag mag-earthquake na, which is the correct assumption for earthquake considerations. So, we need to specify our response spectrum cases. You would have to spec X and spec Y. So, in defining response spectrum, sino nagkatawa? So, define response spectrum cases, add new spectrum, and then you need to add two, spec X and spec Y. So, from default values as adjusted by CSI, this should be 0.05, CQC, and SRSS. Kaning daras nga SRSS, EBS, and GMC, this is more, mas dako ang design na inyong masolve. Mas dako ang gihatag na sections inyo. So, ang ginasuggest sa ETABS, we will use CQC, modal combination, and then SRSS. So, this will nyo siya i-explain kay dapat ani kay sa dynamic analysis na pag mag-masters mo. So, sa UBC 97, pag sa spec X mo, the scale factor is 1154. Pag mag-earthquake mo, good, ang tendency is mas mudako ang stresses sa inyong building. So, samtang wala pa earthquake, your scale factor would be 1154. This is from NSCP, that is from I times G divided by R. So, R ninyo, I'll explain it later. Ang I ninyo is the occupancy type. Iba na mo yung miscellaneous,
typical lang ng mga residential building, so that would be 1. So, masolve ninyo ang scale factor dira ay GR. So, this would be your first na scale factor, and then after your analysis, kani siya nga values, you need to change that one. Ang tawag ana nga pag-change nga value is scaling up. So, if in case mag-earthquake, muna to siya ang murag times sa forces. Intahay, na sa inyong forces. During sa earthquake, kung i-scale up ninyo siya, mas mudako iyahang i-carry ng mga forces, ng mga beams, and ng columns. So, kailangan mo mag-scale up dire. So, for your spec X na siya dala nakabutang, for your spec Y na siya alang sa dito. So, dili na nag-consider og kanyang vertical na response spectrum case. So, Y lang sa og X ang ginaingon na dapat i-consider based from our code. So, kana lang ninyong sundugon nga values, you will have the response spectrum case data. Next is the special seismic or seismic load effects. So, again, nasa sa define and then special seismic load effects. Then here, since nasa sa zone nga critical against earthquakes, so dapat naka-include special seismic design data mo. Meaning kung mag-design ninyo yung ETABS, consider niya ang mga earthquake or seismic forces. So here, raw factor, program calculated. So meaning si ETABS na mag-compute. Kung nag-staad mo na nag-dynamic analysis mo, kailangan ninyo ni i-compute manually or magamit mag-Excel. Pero kay ETABS, mas dali siya, kaya hindi na ninyo kailangan compute. So mula yung difficulty between ETABS or difference between ETABS and STAAD. Kailangan ninyo i-compute. Then, seismic design category, we have ABC and DEF. ABC is for those zones na really critical against earthquake. So, nabilang man ta against sa zone critical against earthquake, so naka-DEF ta. Then, lateral force resisting system type. Pag dual system, meaning ana is na may moment frames, which is from your beams and your columns, plus na may shear wall. So, kung mag-design ng building na walay shear wall, ang i-pick niya is not dual system but other. But since mag-design mo or magbutang ng shear wall, so pick dual system. So, omega factor, this is from NSCP. For concrete, this should be 2.8. And then here, DL multiplier, this is from NSCP, section 208.5.1.1. So that is solved from 0.5 CAI. So kung namin value sa CA, namin I, importance factor. So you can solve for your DL multiplier. So kung mga nag-hospital, di 0.22 ilang DL multiplier. Kaya may man siya 0.5 CAI, 1.5 man ang I. So this 0.22 value here is from I na is equal to 1. So pag di 1 yung importance factor, this would be changed. So, system overstrength factors, dito gikuha itong mga values. So, pag concrete ta, this is 2.8. Ang kanyang mga 3 is, sa lahig na siya. So, padalhin niyo basahon sa NSCP. Then, the seismic importance factors, again, for essential facilities like hospitals, 1.5, hazardous facilities, let's say mga chemical factories, 1.25, special occupancy structures, and all other structures. 1 lang yung seismic importance factor. So, this is different. Really mag-base. Next, static load cases. So, same define and then static load cases. And then, i-type niyo kung saan yung load, and then add new load. So, load cases na kailangan niyo i-consider. You need to consider dead, live, super dead. So, ang meaning sa dead is self-weight, self-weighting. Ang super dead, super dead, paano siya? Mga floor finish, mga utilities like plumbing, electrical utilities, or facilities. So that would be your SDL or superimposed dead load. Hindi na siya mahilabtan yung dead load. Or forever na siya dead load sa building na. Kung siguro itawag nila super dead. Then, EQX. EQX, EQX2, Y
dapat iba. Ang self weight is weight lang sa beams, sa slab, and then sa columns. So kaya lang siya ang self weight or dead load. So dapat ang inyong pag naka-input na matutpanan, this should be the form na nasa inyong tabs. So you need to modify the lateral load sa EQX1 to Y2. So EQX1 is sa X na earthquake direction but positive. So dire ay dire. So kung EQX2 is katong padulong dito, ang EQY1 katong ka-positive, EQY2 is pa-negative na earthquake. You would have 4, and then we need to modify the lateral load for EQX1 to Y1 and Y2. So this would be for EQX1. Copy lang ninyo kanan. Overstand factor, itong ipakita na ko din ng permanency. For concrete, that would be 8.5. For steel, that would be 8. Mas critical sa steel kay mas musway man siya, so mas gamay ang overstrand factor. So mas dako sa concrete, you will use 8.5. So depende sa inyong i-assume na soil type condition, kailangan ninyo i-change na portion. So dili lang mo magbahi. For this portion, pareho magkanan. Dili lang mo mag-change. So pag-check na ako sa inyong itab, dapat tama niyo siya based sa inyong gipasa sa October 14. Based sa inyong gipasa na ito, i-check niyo kung inyong i-input sa October 21 sa inyong itabs na file. And then again, importance factor here, 1. So ang hospital mo, that would be 1.5. So EQX2, the difference between EQX1 and 2 is X direction positive, eccentricity along Y, and then X direction negative, and then upon with eccentricity along Y. So Y, kanilang, and then sa Y2 is dili na sa 2. So again, ito lang yung mga issue. Soil types din nila. And then lastly, kailangan nyo i-define as the mass source. Ang mass source is kailangan niya i-consider kung kinsa itong makatabang na mag-add o additional mass sa inyong building in cases nga naamoy earthquake. So the mass source would be from loads, dapat naka-check niyo siya. And then ang mass source lang na makatabang during earthquake would be all the dead loads. Wala mo ilabot live load. So, sa mapansin nyo din, kung nag-add mo load combination with dead, SDL, exterior partition, interior partition, and then kung napod mo yung parapets, so sa ilalim magikan ng mass load, sila lang ang kanan ng dead load. So, ang dili lang yung pwede i-add din ang live load. Kanang dead loads, kailangan nyo i-add, multiplier nila with all 1, and then this should be lateral mass installing levels. And then add. Then you'll have your mass source. So, question. Saan siya? Kung gusto nyo ninyo in-depth na katong discussion about ana, basahan ninyo ana CP. Medyo no split lang dito sa ana CP. So, more naka-simplified na niya siya procedure. Sa sunod na sabta load combinations. Alright. Oh. Ay, i-upload na nila daw. So, i-add na lang yung mga classmates sa mag-example na lang sa takay mo, mani nakakailangan ninyo. Nakay. Dili. Mo gani mag-design tag shear wall og mga beams. Pero ani magud ni siya. Ang kana magong during earthquake kanang non-structural elements or considered na maguba jud siya. So ang importante lang during earthquake na dili maguba, balag maguba tanan masonry, CHB or kuan ninyo, as long as dili maguba inyong beams o inyong columns.
So wala tay labot kung maguba ba ng glass kay sa earthquake maguba jud na siya. Expected na maguba na siya kung kusog kay siyang earthquake. So dapat na jud na dili mahugno is di mo siguro except na siguro matusok ka og kanang glass pero pag mag-amping ka di ka magpaduol sa mga glass di man siguro mamatay ang tao. So ang delikado lang is kung mahugmak imong building na maguba imong columns ug beams. So manang focus sa atoa is strengthen nato ang beams ug kuan columns ug shear walls. Ato lang. Ang glass, wala tayo labot ang glass kay maguba. Expected na siya mag-fail. So sa loading. Before magud mo makaload, kailangan ninyo ma-define sa first tanan before mo maka-assign. So, define daw mo tanan. Let's say naka-define na mo. So, the loadings would be assigned here. Let's say, mag-click ko. Try lang na ako maka-add na ako. Dapat tayo share wall. Dapat tayo share wall. Dili man necessary o sa shear wall na ng place. Dili mo. Sa ano yun? Nag-record ka. Record na share wall. I-require na ko shear wall kaya dili man mo makauman sa itabs kung wala mo shear wall. Na-add yung shear wall. Kailangan dyan yung shear wall na kay dili. Kung mag-design mo mo sa itabs nga wala mo yung shear wall and then nag-dynamic analysis mo, basig mo abot og tag 500 by 1,000 inyong kataas sa beams. Kay murag pag wala mo gusto yung shear wall, tanang forces sa earthquake ninyo is i-absorb siya sa inyong columns sa beams. So mas madako ang design sa inyong columns sa beams. Kung namin shear wall, i-absorb magud niya halos imuhang kung naay earthquake, i-absorb niya tanang shear due to earthquake shear forces. So mas easy siya. Mahal man. So dili siya economical. So sa civil baya dapat daw kuanta mag-design. Ang first na consider is safety. Second is economical, hindi nyo ang ma-design. Third na ang aesthetic. Bala nagbadaot ng design sa architect basta ayaw lang i-sacrifice ang strength sa inyong building. Masturya man ang mga architects kung dili jud pwede ilang gusto. Dili jud nila dapat i-focus. Pag naday mo shear wall, pwede ninyo i-delete ang beam nga naa dito. So let's say full shear wall ni siya. So pwede wala mo beam at that portion. Shear wall naman na full. Wala na. Kita mo. Wala ka ba? Kay murag shear wall nagyapoy. Pwede siya tanggalon. Pwede wala kung ano mo shear wall dire, pwede mo wala na yung columns at that portion. Kaya redundant na siya. Wala na yung wala yung mga conditions pumasok sa pag-shear. Ikaw din mo. Ikaw mag-vote, depende sa ano ninyo. Di ba mong pag-record Lisod siya kay yung landing. Wala kay kabutan. Pero pwede ka mag-planted column. Like main column to column. Okay lang. Pero hindi ka pa niyo siya mag-design mo. Sige siya kabagsak at that portion. Hindi niyo mo delete. Hindi. Sa loadings ninyo, let's say naka-define na mo tanan, the loadings would be at this portion. So kung let's say mag-assign mo sa beams, this should be in assign, frame line, and then frame line loads, and then distributed. So let's say mag-assign mag-load due to your CHB. So kung naka-assign na mag-load, di ba ganina, ang ingon ako kay kani inyong iyan. Itong mga exterior partition, interior partition. So, let's say naka-add na mo nga mass source.
I mean, dito sa inyong static load cases, kung naka-add ka mag exterior partition at that portion, na yung mag-appear diri nga exterior partition sa drop-down list. So, since wala pa man ta nag-add, dead lang sa og live ang na-add diri. So, kung na may exterior partition at that, exterior partition yung pilion na para for this. Para pag mag-check ko, kay dali siya i-check. So, load ninyo is, let's say, we'll put negative 14. Naka-Newton per mm na siya. Negative ano kay downward? Negative kay downward. Dapat wala to naka-negative. Ang default value dahil sa ETABS kay naka-negative na to daw. So, dapat wala to sign. Naka-gravity load na dito siya. Ano yung undo? So, pwede siya i-undo. Control Z lang ninyo. Wala siya. Balik tag-load. So, assign frame line loads distributed. So, dapat 14 lang. So, na may loads. So, kung na may partitions at all exterior portion ninyo nga ng mga beams, so dapat na siya line load tanan. Kung naapod may partition inside, so that would be called interior partition. So, separate pa din yung load nila. So, ang SBL ninyo kay katong load nga nasa yung slab, ang dead load ninyo is wala mo i-assign nga dead load sa dead kay self-load man na niya. So, ang assignan lang yung load would be the SBL, exterior partition, interior partition, and then kung na may parapet, and then live. So, sa slabs pod, same. So, kung mag-assign tag-load sa slab, select lang tanan. Let's say, pareha mag-load tanan na. Pero let's say, tayo na, may water tank. So, lahi man dyan ang load dito. So, ayaw lang siya i-select o appeal. So, shell area loads. Uniform. Then, let's say, live load. And then, kung SDL na mo, so, you can also have SDL. Direction niya, gravity. So, take note na ka-Newton mm man ta. So, let's say, 1.9 lang inyong live load. E to the power of negative 0.3. So, ingon anaon pag-type sa live o sa dead. Pero depende siya. Basig dili day mo, i-compute ninyo siya basig mas dako. So, na siya i-live load. So, makita na ninyo. Kung na-apply na ninyo live loads na. I forgot to discuss diaphragms. So, we need to assign diaphragm kay in case nga naay movement sa inyong building, isa lang siya movement. So, kung mag-assign na yung diaphragm, click lang niyo siya tanan, and then assign shell area, and then diaphragms. So, every floor, lahi-lahi mo diaphragm. Dili siya pwedeng isa lang diaphragm. Ang diaphragm manggod mo, kailangan niyo siya para makuha ninyo ang center of gravity for every floor sa inyong building. Kaya necessary siya later on para sa inyong analysis. So, add lang mo new diaphragm. Let's say, roof deck man eh. So, roof deck na diaphragm. And then, you should choose semi-rigid. Ayaw rigid. Meaning sa semi-rigid is, pag magka-earthquake, musabay lang po move inyong slabs. Pag rigid man good, meaning mamugong siya kung in case nga magka-earthquake. So, dapat naka-semi-rigid lang siya. And then, okay. So, dapat namoy inani per floor. So, let's say, sa 5th floor po mo nag-assign, dapat naka 1 story siya, kay layo-layo man.
area, and then add new diaphragm, semi-rigid. So, assignan. Tanan ninyo assignan ng diaphragms. Para in case nga, para nawala na, let's say, mawala ato ang diaphragms. So, kung gusto niyo makita ng mga diaphragms, i-check lang ni diaphragm extent. Kung gusto niyo siya, wala kon kay libo. So, kato lang sa so far. So, kung ma-input ninyo ta ng parameters by October 21, makabasa na mo og model. Then, probably, mga next Friday, so another session na sub for load combinations, itong rest of the topics. So, that would be our last session. So, muna po ang ETABS. Staad na sa, last na to staad. Last na. Sige lang. Ano lang ta. Ayaw lang sa inyo i-add ang load sa inyong truss. So, later na lang siya. Pero dapat, before mo mag-design, naka-add ng loads yung truss. So, loading and load combinations would be our topic next meeting. Then, checking the model, analysis stage, and then the design stage. So, any question? 2014 ata ni, 9.7.4. Ayaw. Kaya lang. Kay lahi iyang ano dito. Lahi na yung mga parameters sa tabi. Lahi changes. Sa una, dapat yun yung